Ilang taon na ring mag-asawa si Rick at Ayen. Sa ilang taong pagsasama, hindi pa sila binibiyayaan ng anak. Nang mga panahon na yun, walang mahanap na trabaho si Rick. Kaya nagpasya ang kanyang misis na ibang bansa na lamang. Pinag-usapan nila iyong mag-asawa at parehong nagkasundo. 2 taon lang at mag-iipon si Ayen sa ibang bansa nang makapagtayo sila ng kanilang sariling negosyo. Ngunit bago tuluyang umalis ang kanyang misis, tsaka naman lumuwas sa kanila ang kanyang biyanang babae. Sabi naman ng kanyang misis, para naman daw hindi na siya mahirapan pa sa bahay. At pati na rin ang nanay nito ay mayroong makakasama. Hindi naman tutol sa ideyang iyon si Rick, ngunit hindi siya komportable. Sa paningin niya kasi, kakaiba ang nanay ng kanyang misis. Sa edad nito, ay hindi masyadong halata na biyanan niya ito at palayos nga ito. Mahilig sa maiiksing damit na para bang isa itong teenager. Wala namang nagawa pa si Rick sa bagay na yun. Ang huling gabi nga ng kanyang misis sa bahay nila ay talaga namang kanyang sinulit. Tiyak na mangungulila siya ng gusto sa kanyang asawa. Hindi pa naman siya sanay na sila ay nagkakalayo. Pero titiisin niya ang lahat dahil iyon sa pangarap nilang mag-asawa. Pagkatapos naman kasi ng 2 taong pagtitiis, tiyak na magkakasama na silang muli ng kanyang misis. Inihatid na nga nila ng kanyang biyanan ng kanyang misis sa airport. Ngunit ang hindi alam ni Rick na sa pag-alis ng kanyang misis ay siya namang pagbabago ng kanyang buhay. Kala ni Rick, magiging normal ang lahat. Ngunit nang sila na lamang sa bahay ng kanyang biyanan, may ginagawa itong hindi niya nagugustuhan. Kakaiba na ang trato nito sa kanya at madalas ay tila siya nito inaakit. Naaasiwa naman siya sapagkat biyanan niya pa rin ito. Oo nga, tila may ibubuga pa ito, pero ayaw niyang magkasala sa kanyang misis. Ang laking kasalanan kapag pumatol siya dito na tila nasiraan siya ng ulo. Sino ba naman kasi ang matinong biyanan na maglalakad nang nakatapi sa harapan mismo ng manugang? Minsan pa nga ay sinasadya pa itong ihulog sa sahig at yuyuko ng sadya mismo sa kanyang harapan, sabay tingin sa kanya ng makahulugan. Kapag ganoon, siya na ang kumukusang umiwas. Hindi niya lubos maisip na ganoong klaseng biyanan pala ang mayroon siya. Isang gabi, tumawag ang kanyang misis. Na-miss niya ito kahit pa ilang linggo pa lamang itong wala. Nagkausap sila sa video call at sinabi niya rito kung gaano siyang nangulila rito. Ganoon din naman daw ito, kaya magtiis na lamang sila pareho. Pagkababa ng tawag, tsaka naman nakaramdam ng kakaibang pangungulila si Rick. Naalala niya ang mga ganap sa pagitan niya at ng kanyang misis. Kung saan nasa tabi lamang niya ito, madali sana ang lahat. Ngunit ng gabing yun, dinaig siya ng init ng kanyang katawan. Nagawa niyang buksan ang site na matagal niya nang hindi nabubuksan. Simula nang maging mag-asawa kasi sila ni Ayen, ay ayaw na siya nitong manood ng mga pinagbabawal na palabas. Respeto na lang daw rito, kaya naman sinunod niya yun. Wala naman sigurong masama na manood siya, gayong wala naman ito sa kanyang tabi. Papawiin lamang niya ang init ng kanyang katawan at hindi ibig sabihin noon na magkakasala na siya sa kanyang misis. Nagsimula na nga siyang manood at syempre sa kanyang panonood, talaga namang nakaramdam siya agad ng init. Kadalasan noon kapag nanonood siya, mayroon siyang ginagawa na talaga namang alam niyang makakapawi ng init ng kanyang katawan. Gabi na at siyak naman natulog na ang kanyang biyanan. Sinimula na nga ni Rick na gawin ang bagay na yun. Dalang-dala siya sa kanyang pinapanood at kulang na lamang, pasukin niya ang site at siya na mismo ang gumawa ng bagay na iyon sa kaparehang babae ng lalaki. Gigil na gigil siya, lalo pa at naririnig niya mula sa kanyang earphone ang mga ingay na pinakakawalan ng babae. Pakiramdam ni Rick ay siya ang lalaking iyon, kaya naman mas lalo pang sumidhi ang init sa kanyang buong sistema. Kagatlabi niyang pinanood ang halos 20 minutos na haba ng video na yun at talaga namang gustong gusto niya. Napapatingala pa siya nang tila ba mararating niya na ang dulo. Ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi niya
Nang kasabay ng mga pinapanood niya ay narating ng mga ito ang dulo. Ganoon din siya. Bahagyang nanghina ang kanyang katawan at natapos na rin ang pinapanood niya. Naghanap siya ng basahan tsaka inayos ang sarili. Sa wakas, tsak niyang makakatulog na siya ng mahimbing. Napahinga na lamang siya ng maluwag at inalala ang kanyang misis. Kapag nalaman nito ang ginawa niya, tsak na magtatampo ito ng husto. Pero wala naman siyang ibang kasalanan bukod sa ginawa niya. Iniisip niya na bilang lalaki, normal lamang sa kanila ang ganoong gawain. Siguro kailanman, hindi iyon maiintindihan ng kanyang asawa. Mas mabuti na ngang wala itong alam at titiyakin naman niya na hindi nito malalaman na muli niyang binalikan ang dati niya nang nakahiligan. Yun ay ang manood ng mga video. Araw ng linggo, nakatanggap ng tawag si Rick galing sa isa sa mga kaibigan niyang si Gio. Naaya siya nito sa birthday di umano nito. Kaunting kasiyahan lang daw nilang magbabarikada kaya pumayag na rin si Rick. Paalam na siya sa kanyang biyenan at hindi pa naman nakakatawag ang kanyang misis. Mukhang wala yata sa mood ang biyenan niya at hindi man lang siya nito sinagot. Hinayaan na lamang niya ito tsaka naligo at nagbihis. Ilang saglit pa, lula na siya ng motor niya papunta sa bahay ng kaibigan niyang si Gio. Pagdating niya, nagkakasiyahan na nga ang mga ito. Binati na niya ang kaibigan dahil nga sa kaarawan nito. Kaagad na siyang inaya nito at ng iba pa nilang kaibigan na sumama na sa mga ito sa inuman. Napansin niya na may kasamang babae ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan. Magaganda ang mga babaeng yun at natatawa na lamang siya. Mukhang hindi pa nagbabago ang mga ito, gayong tatlo sa mga ito ay may asawa na rin. Tinanong siya ni Gio kung gusto rin daw ba niya, pero umiling siya. Baka madali pa siya at tigok siya sa misis pag nagkataon na pumayag siya. Tahimik lamang siya sa isang sulok habang nakamasid sa mga kasama. Mukhang nagiinit na ang mga ito at hindi na nahihiyang maghalikan mismo sa harapan niya. Sa mga nakikita ay maging siya nakakaramdam ng init. Napapadalas tuloy ang tagay niya dahil sa halos hindi na rin niya makontrol ang sarili. Lahat kasi ng babaeng kasama ng mga kaibigan, mapuputi at magaganda. Talagang nakakapanggigil. Pero dahil kilala naman siya ng mga kaibigan niya na hindi talaga pumapatol sa mga ganoong gawain, hinayaan na lamang siya nitong mag-inom. Mukhang hindi na kwentuhan ang nangyayari. Isa-isa nang umalis sa kanyang harapan ang mga kaibigan niya. Akay-akay ang mga kaparehang babae ng mga ito. Nahiya pa talaga at umalis. Naiwan tuloy siya kasama ang isa pang kaibigang lalaki na noon ay lasing na rin. Sa katunayan, kanina pang hindi mapakali si Rick. Mukhang kailangan na rin niyang pawiin ang init na nararamdaman niya. Buhat ng mga nakita niya sa kaibigan niya kanina. Lihim siyang naiinggit sa mga ito. Kaya naman para makatakas ay umalis na siya. Hindi nagpaalam pa kay Gio na noon abala yata sa kusina. Pagkadating sa bahay, tsaka siya nakaramdam ng pagkahilo. Tila yata doon na umepekto ang nainom niyang alak. Dali-dali na siyang pumasok sa loob. Nadatnan sa sala ang kanyang biyanan. Napansin siguro nitong lasing siya sapagkat muntik pa siyang mapasubsob. Dumiretso na siya sa silid nilang mag-asawa. Tsaka doon ay sisimulan niyang muli ang kanyang gawain. Yun lang naman ang paraan para maibsan ang init na nararamdaman niya. Ngunit tila mas nadagdagan pa yun. Gawa na rin ang nainom niyang alak. Ang pagkakamali lamang ni Rick, di pala niya naisara ng tuluyan ang pinto ng silid niya. Kung kaya habang gumagawa siya ng kababalaghan sa sarili, hindi niya alam na mayroon palang mga matang malagkit na nakatingin sa kanya. Hanggang sa napansin niya na ito, nalakas loob na pumasok sa kanyang silid. Hindi na siya nagulat nang makitang naroon ang matinding pagnanasa sa mga mata nito. Walang iba, kundi ang kanyang biyanan. Lumapit ito sa kanya at talaga namang parang kakaiba ang titig nito sa kanya. Tila ba sa pagkakatitig nito sa bagay na iyon sa kanya, ay napukaw lalo ang init ng kanyang sistema. Napalunok siya nang magsalita ang ginang. Kung nangungulila raw siya sa asawa niya, bakit hindi nito sabihin? Bakit daw kailangan pa niyang maglasing?
Dinagdag pa nito na maging ito raw, matagal na ring nangungulila sa isang lalaki. Bagay na siyang halos ikatindig ng balahibo ni Rick. Ngunit hindi mapawi-pawi ang init na nararamdaman niya. Napaawang ang labi niya nang maidugtong ang ginang sa mga sinabi nito. At iyon ay ang handa raw itong maging pansamantala na kanyang kasama. Handa raw itong maging panandali ang saya niya. Basta raw ay game siya sa larong gusto nito. Siguro dala na rin ng alak kaya nakuha nito ang gusto nito. Hinayaan niya itong gawin sa kanya ang anumang nais nito. Tutal naman ay naroon na ito at wala namang makakaalam sa gagawin nila. Tsaka na lamang niya pagdudusahan ang parusa niya sa kanyang misis. Wala na siyang nagawa nang damhin ng ginang ang bagay na iyon sa kanya. Talaga namang hindi ito mapipigilan. Hindi niya yun naasahan na ganoon ang kanyang magiging pakiramdam. Talagang hindi na talaga niya mapipigilan. Napailing siya nang makitang may ilalaban pa nga ito. Maganda ito kaya siguro nahirapan din siyang tumanggi rito. Tuluyan na nga siyang nalunod sa kumunoy na alam niyang wala nang ahonan pa. Naisip niyang magkatulad lamang pala ang mag-ina. Yun nga lang ay mas may thrill ang ginang kesa sa asawa. Isipin ba naman na habang kumakayod ang anak sa ibang bansa, naroon naman ang ginang upang siya'y pagsilbihan. Talagang ang isiping yun ay makasalanan. Ngunit talaga namang kakaiba sa pakiramdam. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Rick ang ginang na walang humpay sa ginagawa nito. Talagang gustong gusto nito ang ginagawa na para yata itong mababaliw. Maging siya ay tila nawawala na sa katinuan. Dala na rin ng init na hatid sa kanya nito. Walang pagsidlan nga ang nararamdamang iyon ni Rick. Pansamantala na naman niyang nakalimutan ang pangako sa kanyang misis. Halos wala nang pagsidlan si Rick ng init na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Tila ba anumang sandali, kanya nang mararating ang dulo. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Rick at muli niyang pinag-isa ang kanilang mga sarili. Talaga namang napapikit siya ng mariin. Nang mga oras na yun, hindi na nga mapigilan ng ginang na walang lumabas na ingay sa lalamunan. Kaya naman etong si Rick, mas pinag-igihan pa ang ginagawa niya. Hanggang sa maya-maya lamang ay tila ba narating na nito ang dulo at siya man ay ganoon din. Walang humpay na saya ang nadama niya. Bahagya siyang nanghina at nahiga sa higaan. Hingal na hingal siya at ganoon din naman ang ginang. Kapwa sila bumabawi ng mga nawala nilang lakas hanggang marinig niyang sinabi nito na, "Napakaswerte naman ng asawa mo. Ikaw ang napangasawa niya. Yun nga lang, hindi niya masusulit ang kabataan niya na kasama ka kasi ng ibang bansa siya. Heto tuloy ang nangyari at ako ang kasama mo." May kakaiba sa tono nito na kaagad naman siyang nagsisi. Noon ay tila ba siya'y natauhan. Bumangon siya at hinila ang ginang palabas ng kwarto. Mukhang nagtaka naman ito, ngunit nang wala nang nagawa pa nang pagsarahan niya ito ng pintuan. Mali ang mga nangyari sa pagitan nila ng ginang. Ano na lang ang sasabihin ng asawa niya kapag nalaman ito ang nangyaring yun? Tsaka ano na lang ang mukhang iyaharap niya kapag tumawag ito sa kanya? Sa puntong yun, tsaka pa lamang siya tinablan ng konsensya kung kailan tapos na't may nangyari na. Mapapatawad kaya siya ng misis niya kung sakaling malaman ito na may nangyari sa kanila ng ginang? Noon ay nakaramdam siya ng pandidiri. Hindi na iyon gawain ng isang matinong asawa. Kung sana ay nababalo na ang ginang, siya na ang pumigil sa nangyari. Pero wala, nadala siya at nawalan ng kontrol. Kailanman na hindi na yun mabubura. Lumipas sa mga oras, nagmumukmuk lamang sa silid si Rick. Maging sa pagkain ay wala siyang gana. 8:00 ng gabi, nagtumawag ang kanyang misis. Kaagad siyang nataranta. Nag-alangan kung sasagutin ba niya ang tawag. Nahihiya siya, kahit pa wala naman itong kaalam-alam. Napalunok siya at kumuha muna ng lakas ng loob bago sinagot ang tawag. Nakita niyang nakahiga ito sa kama at mukhang naglalambing na naman sa kanya. Ayon dito, madaling araw pa lamang daw sa bansa kung nasaan ito. Tila ba wala siyang mukhang ihaharap sa kanyang misis. Nang bigla,
Inaya siya nito na gawin daw nila ang bagay na iyon kahit pa sa video call lang. Naguguluhan siya at kaagad na tumanggi. Naalala lang kasi niya ang ginawa nila ng ginang kanina. Naalala niya kung paano itong mabaliw-baliw sa kanya. Mukhang nalungkot naman ang kanyang misis sa kanyang pagtanggi. Sinabi na lang niya na hindi siya sanay sa ganoon kaya hindi na rin ito nagpumilit. Pinakwento na lamang niya ito ng mga ganap nito sa araw-araw. Wala naman daw halos bago at ganoon pa rin ang trabaho. Nang gabing yun ay hindi nakatulog ng maayos si Rick. Niisip kasi niyang mga nangyari. Dagdag pa na nakakaramdam siya ng gutom. Malalim na ang gabi kaya nang hindi makatiis, tumungo na siya sa kusina upang kumain. May iniluto naman ng ginang kaya naman iyon na lamang ang kanyang kinain. Natapos ang gabing yun, nagulong-gulo ang isip ni Rick. Nang sumunod na mga araw, todo iwas siya sa ginang. Wala naman siyang narinig na kahit anong mula rito kaya hinayaan niya na lamang. Ngunit minsan, bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanilang pagitan. Gustuhin mang pigilan ni Rick, ngunit hindi talaga natatapos ang 2 araw na hindi siya nakakaramdam ng init. Napagbigyan na rin niya minsan ng kanyang misis sa nais nitong mangyari. Ngunit hindi siya gaanong nasasatisfied sa nagaganap. Kumbaga, iba pa rin kapag nanonood lang siya kaysa ang kanyang misis ang panonoorin niya. Walang excitement at talaga namang hindi siya gaanong nasiyahan. Kaya naman kapag natatapos na ang asawa niya, sinasabi niya na kaagad na kailangan na niyang matulog. Ngunit ang totoo, gagawa lamang siya ng milagro sa kanyang silid. Ngunit isang gabi, mahimbing na ang tulog ni Rick nang makaramdam siya ng kakaiba. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at kitang-kita niya ang ginang na naroon sa kanyang kwarto. Agad nitong ginawa ang bagay na talaga namang magpapabaliw sa kanya. Ngunit naging sadista siya rito. Talaga namang nasasaktan ito sa kanya pero wala lang. Ginawa niya yun para magtanda ang ginang. Ngunit parang hindi nangyari yun. Lumipas ang mga araw na panay ang alis ni Rick sa bahay. Umuwi lamang siya kapag matutulog na. At halos hindi na rin niya nakakausap ang kanyang misis. Tila siya unti-unting nasisira dahil lamang iyon sa mga nangyari na kinaiinisan niya. Ngunit hindi niya na maibabalik pa. Nanatili pa rin ang nanay ng kanyang asawa. Ngunit halata ang pag-iwas nito sa kanya. Siguro nga, nadala na ito ng todo sa kanyang ginawang pananakit. Ngunit isang gabi, umuwi siyang lasing. Ilang araw na ring walang ganap sa kanya, kaya noon ay talagang kakaiba ang nararamdaman niya. Lasing man, nagawa niyang pasukin ang silid ng ginang. Doon ay gagawin niya ulit ang gusto niya rito. Tila ba hinahanap-hanap niya na iyon at gustong-gusto niya ng ginagawa yun. Total ay yun din naman ang rason kung bakit iniiwasan niya ang kanyang misis. Nagulat ang ginang sa kanyang pagpasok. Takmang lalabas nang hablutin niya ito at itulak sa kama. Malakas ang pagkakatulak niya rito, kaya naman halos mapasubsob ito sa matigas na higaan. Takmang tatanggi ito nang lapitan niya ito. Agad niyang ginawa ang bagay na iyon sa ginang at maya-maya isipan niyang biglang tawagan ang kanyang misis. Imposibleng masagot nito ang video call niya ng ganoong oras. Ngunit katakataka na sa ilang ring lamang, sumagot ito. Tila yata wala na sa sarili si Rick. Sabay sabi sa kanyang misis, "Tignan mo nga itong babaeng to. Gusto niyang akitin ako habang wala ka. Napakawalang kwenta, hindi ba?" Sa narinig mula sa kanya, nagulat ang kanyang misis. "Huwag kang maniniwala sa kanya." Kitang-kita ng kanyang misis ang ginang. "Anong ibig sabihin nito?" Gilalas na sigaw ng kanyang misis sa kabilang linya. Ilang saglit pa, pinatay ng asawa niya ang tawag. Ngayon ay haharapin siya ng ginang. Hinila niya ito at muli binaling dito ang inis niya. Pagdudusahan nito ang bagay na halos kabaliwan nito noon. Ngayong sira na ang isip niya, tsaka pa ito magmamakaawa na wag nilang gawin. Sisirain lang din siya nito, sisirain din niya ito. Sama-sama na silang masira. Kaya ng araw na yun ay halos hindi na makahinga sa kanyang ginang. Ginawa niyang lahat dito.
Handa siyang makulong. Ngunit sinigurado niyang kailanman hindi na magagamit pa ng ginang ang pinagmumula ng kasiyahan nito.